Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw po na ito, pakinggan po natin ang isang natatanging kwento ng buhay ng isang binatang sinubok ng katatagan. Ang 18 taong gulang na si Dantoy ay isang simpleng binatang nag-aalaga sa bukid at mga hayop na pag-aari ng kanyang lolo Tano. Ngunit isang araw ay makikilala niya ang isang kakaibang uri ng kambing na magbibigay sa kanya ng isang malakas na kapangyarihang tatalo sa alagad ng kadiliman. Kasabay nito ay ang isang misyong pigilan ang pagbabalik ng mga aswang na pumapatay sa mga dalagang natutulog sa gabi. Ano ang kakayahang tataglayin ni Dantoy pagkatapos niyang makuha ang mutya? Magagawa kaya niyang labanan ang lumalakas na puwersa ng kampon ng kadiliman? Sama-sama po nating pakinggan ang pakikipagsapalaran ng binatang magbubukid na nakakuha ng mutya ng pilikmata ng kambing. Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Ano ka ba naman, Ira? Uwi pa ba to ng matinong babae? Kanina pa natapos sa klase niyo Bakit ngayon ka lang umuwi? Hindi mo ba alam na may mga taong nag-aalala sa'yo, ha? Hindi sinagot ng may 15 taong gulang na si Ira ang tanong ni Dantoy. Sa halip, diretso itong naupo sa upuang gawa sa kahoy. Nakatingin ito sa kanya na parang nagpapaawa na wag niya itong pagalitan. Aba, Ira naman. Maawa ka naman sa mga taong nag-aalala sa'yo. Hindi ka pa ba natatakot na sunod-sunod na mga babaeng nawawala at ginagahasa ng masasamang tao sa gubat? Alam mo naman na delikadong lugar na yon. Pagkatapos uuwi ka pa ng ganitong oras. Aba, kung palagi kang ganyan, ang mabuti pa kaya huminto ka na lang sa pag-aaral. Tinimulan ni Ira na itaas ang kamay nito para ipakita kay Dantoy ang dahilan kung bakit ito ginabi sa pag-uwi. May kapansanan ang kanyang kapatid. Isa itong pipi. Kaya nakakapag-usap lamang sila sa pamamagitan ng pagsenyas nito gamit ang 2 kamay. Mahal na mahal ng may 18 taong gulang na si Dantoy ang kapatid niyang si Ira. Dahil 2 na lamang silang natitira. Magmula nang mamatay ang kanilang mga magulang sa pakikipaglaban sa mga aswang. Bilang isang manunugis, kailangan ng mga ito na protektahan ang buhay ng mga anak. Kaya naman, mas pinili na lamang nilang mamuhay ng tahimik kasama si Lolo Tano. Malayo sa gulo at malayo sa bigsik ng mga tao sa paligid. Walang nakakaalam ng tungkol sa pagkatao nila upang mapanatili ang kanilang kaligtasan. Si Lolo Tano naman ay merong sariling bukirin na siya namang inaalagaan ito. Ang produktong nakukuha nila sa bukid at sa mga alaga nilang mga hayop ang pinagkukunan naman nila ng mga pangangailangan nila sa araw-araw. Masaya sila sa kanilang buhay. Walang ibang inaalala kundi kung paanong aalagaan ang mga tanim nilang palay. Nang maipaliwanag ni Ira ang dahilan nito kung bakit ginabi ito sa pag-uwi, ay bigla namang nawala ang galit ni Dantoy sa kanyang kapatid. Sana hindi na ito mauulit, ha, Ira? Mabuti naman pala at inihatid ka ng mga kaibigan mo. Kaya sana, kapag may tatapusin kayong proyekto, sabihin mo sa akin, ha? Nang sa susunod susunduin kita sa eskwelahan nyo. Mahirap na Baka mamaya matsyempohan ka ng mga lalaking nananamantala sa kahinaan ng mga kababaihan. Sunod-sunod na pagtango ang ginawa ni Ira at pagkatapos ay nagpaalam sa kanya na magpapalit lang ito ng damit. Sakto naman na pagpasok ni Ira sa kwarto nito, ang pagpasok naman
ni Lolo Tano sa loob ng kanilang sala. Hindi pwedeng malaman ni Lolo Tano na ginabi na naman ng uwi si Ira dahil natitiyak niyang pagagalitan na naman ito ang kanyang kapatid. Napabuntong hininga si Dantoy nang makita si Lolo Tano na nagpupunas ng pawis sa noo. Taas baba ang balikat nito, indikasyong inaatake na naman ito ng sakit niyang asma. Lo, mano po? Kawaan ka ng Diyos, Apo. Lo, mukha po yatang napapadalas ang pagsumpong ng asma niyo ah. Kailangan niyo po yatang magpahinga muna kahit ilang araw lang. Tama ka dyan, Apo. Baka kailangan ko muna talaga magpahinga. Kahapon pa kasi mabigat ang pakiramdam ko. Abay sa tingin ko lalagnatin na naman ako. Kaya ikaw na muna ang bahalang magbantay sa bukid, pati na sa pagpapakain sa mga alaga nating manok, baboy at kambing. Sige po, Lo. Ako na po ang bahala sa bukid. Lo, maupo na muna po kayo at ikukuha ko po kayo na maiinom na salabat. Baka makatulong po yun sa pagpapaginhawa ng inyong paghinga. Maraming salamat, Dantoy. Teka, sandali lang. Nakauwi na ba ang kapatid mo si Ira? Opo. Nagpapahinga lang po sa kwarto niya. Sige po, ikukuha ko na po kayo ng salabat. Saglit na tumalikod si Dantoy sa matanda, papunta sa kanilang kusina. Iniwan niya si Lolo Tano habang nagtatanggal ng nakasukbit nitong itak sa bewang. Saka siya nagtungo sa lababo para maghugas ng baso. Kumuha siya ng salabat sa kalderong lutuan nila ng mga halamang gamot. Bago muling bumalik papunta sa sala, dala ang basong may laman ng salabat. Nadatnan niya na nakaupo si Lolo Tano at nakapagtanggal na rin ng salakot sa ulo. Halatang malalim ang iniisip dahil hindi nito namamalayang nakalapit na siya sa tabi ng matanda. Lo, ito na po yung salabat nyo. Inumin niyo po muna habang mainit pa. Kinuha naman ni Lolo Tano ang iniabot niyang baso na may lamang salabat at pagkatapos ay agad nitong ininom. Inilapag ng matanda ang baso sa ibabaw ng lamesang nasa harapan nito. Saka muling tumingin kay Dantoy at nagsalita. Dantoy, Apo, makinig ka sa akin. Bantayan mong mabuti ang nag-iisa kong kambing na nakahiwalay ng kulungan sa ibang mga hayop. Sikapin mong hindi siya malilipasan ng pagkain. Basta't alagaan mo siya kahit na anong mangyari. Bakit po, Lolo Tano? Sa una pa lang po iba na po ang pagtrato at pag-aalaga niyo sa kulay itim na kambing na yun. Bakit po, Lo? May sakit po ba siya? Dahil kakaiba siya sa lahat ng kambing, Apo. Kaya't nakikiusap ako kung ano ang pag-aalaga ko sa kanyang ginagawa. Sana ganon din ang pag-aalagang gagawin mo sa kambing na yon. Apo, umaasa akong hindi mo siya pababayaan at palagi mo siyang pakakainin ng dahon ng ipil-ipil. Sige po, Lolo. Hindi ko po siya pababayaan tulad po ng sinabi niyo. Aalagaan ko po ang kambing niyo, Lo. Pero Lo, nagtataka lamang po ako kung bakit kailangan ko pong gawin yun. Tulad ng sinabi ko sa iyo, espesyal ang kambing na yon, Apo. Kakaiba siya sa lahat. Basta, gawin mo na lamang ang mga sinasabi ko sa iyo. Si Ira, Dantoy, gusto kong bantayan mo rin siya sa lahat ng oras. Palagi mo siyang titignan, kahit hanggang sa kanyang pagtulog. Ang gusto ko ay palagi mo siyang bibisitahin. Teka, Lolo Tano. Bakit para po yatang naghahabilin na kayo sa akin? Hindi pa naman po kayo mamamatay Kung nag-aalala po kayo sa karamdaman nyo, wag po. Mahaba pa po ang buhay nyo, Lolo. Wag po kayo magsasalita ng ganyan. Mangyaring nalulungkot po kasi ako sa mga sinasabi nyo ngayon Hindi ko po kasi kayo naiintindihan. Balang araw, Apo, maiintindihan mo rin ang sinasabi ko. Basta't makinig ka sa mga ibinilin ko sa'yo. Nag-aalala ko. Natatakot akong mapahamak kayo pagdating ng oras na mangyari ng kinakatakutan ko. Ayoko nang mawalan ng mahal sa buhay.
Hindi ko nakakayaning mabuhay pa ng mag-isa. Lolo, sandali lang. Ano po bang ibig niyong sabihin? Wala pong mapapahamak sa amin. Kaya alagaan niyo po ang sarili niyo, Lo. Kailangan pa namin kayo. Basta't ipinapangako ko pong aalagaan ko po ng mabuti ang mga alaga niyong hayop, pati na po ang bukid. Kaya huwag po kayo nag-iisip ng kung ano-ano, Lo. Masyado niyo po akong pinag-aalala eh. Ay, nako, ang apo ko. Salamat, Dantoy, ha? Hala, sige. Magpapahinga na muna ako sa loob ng kwarto ko. Walang pasok bukas si Ira, kaya pwede mo siyang isama sa bukid. Turuan mong maglagay ng abono sa palay. Naku, wag na po, Lolo. Ang mahalaga po mag-aral na lamang siya na mabuti nang makatapos po siya sa kanyang pag-aaral. Saka, dito na lamang po si Ira sa bahay. Mas mapapanatag po ang loob ko kapag may nagbabantay sa inyo para may kasama po kayo habang nasa bukid ako. Maglalagay lang naman po ako ng abono sa mga palay bukas eh. Madali lang po yun para sa akin. Saglit lang yun. Sige na po. Magpahinga na po kayo, Lo. O sige, apo. Ikaw na ang bahala. Pagkatapos magsalita ng matanda, ay tumayo ito at nagpunta sa nakabukas nitong kwarto. Nahulog naman sa malalim na pag-iisip si Dantoy. Nagtataka siya sa mga ikinikilos ni Lolo Tano. Pakiramdam niya ay merong gumugulo sa isip nito. Dati naman ay hindi nito nababanggit ang mga bagay na narinig niya kanina. Tila nararamdaman niyang may kinakatakutan si Lolo Tano. Kinabukasan, hindi lumabas ng silid ang matanda. Si Ira ang nadatnan niyang naghahanda ng almusal nila sa ibabaw ng lamesa. Nilagang hinog na saging na saba at kape ang nakita niyang nakahain. Pati ang konting sinangag na kanin at isdang tuyo ay tuluyang nagpakalam sa kanyang sikmura. Nakangiti si Ira sa kanya habang nakatingin. Isinenyas nito na nagpasalamat ang kanyang kapatid dahil hindi raw niya ito isinumbong kay Lolo Tano. Kaya wag mo nang uulitin yun, Ira, ha? Hindi sa lahat ng oras ay magsisinungaling ako kay Lolo Tano. Hindi ko kukonsinti ng ginagawa mo kapag mali ka. O sige na, maupo ka na rin at sabayan mo ako sa pagkain. Itinaas ni Ira ang kanang kamay nito bilang pagpapakita ng pangakong hindi na ito uulit sa ginawa. Napapangiti naman si Dantoy dahil sa kabutihang yun ni Ira. Bago na upo ang kanyang kapatid sa tabi niya habang kumakain, ay ibinili ni Dantoy kay Ira na huwag iiwan si Lolo Tano dahil may sakit ito at kailangan ng pahinga. Nang matapos sa pagkain si Dantoy, ay nagpaalam siya kay Ira na pupunta na siya sa bukid. Sa kanya tinahak ang daan papunta sa palayan. Tumawid siya sa pilapil at pumasok sa maliit na kubong nakatayo sa gitna ng palayan. Nandun ang mga alaga nilang hayop, maging ang nakahiwalay na kulungan ng iniingatang kambing ni Lolo Tano. Kumuha si Dantoy ng dahon ng ipil-ipil malapit sa kanilang bakuran, saka iniabot sa nakatayong kambing. Nakatitig itong mabuti sa kanya na parabang nagtataka dahil siya na ang nagpapakain dito. Pasensya ka na, ha? May sakit kasi si Lolo Tano ngayon eh. Hindi ka niya maaalagaan. Kaya ako na muna ang makikita mo sa araw-araw. O sige na, kumain ka ng mabuti, ha? Huwag ka magkakasakit kasi ako malalagot kay Lolo Tano pag nagkataon. Humuni ng malakas ang kulay itim na kambing bago ito nagsimulang kumain ng dahon ng ipil-ipil. Nang masiguro ni Dantoy na kumakain ang kambing, pansamantala niya itong iniwan at umalis sa tapat ng kulungan nito para magtimpla naman ng abonong ilalagay niya sa puno ng mga palay. Nang matapos, ay sinimulan na niya ang paghahasik ng abono. Tumagal ng 4 na oras ang pagbabantay ni Dantoy sa bukid bago nagpasyang umuwi muna para kumain ng tanghalian. Ngunit pagdating niya sa bahay ng matanda ay nagulat siya sa 5 lalaking nakaupo sa labas ng kanilang balkonahe.
Kausap ng isang lalaki ang kapatid niyang si Ira. Sa tingin niya ay edad 50 ang lalaki at mahilig magbiro dahil nagpapatawa ito sa kanyang kapatid. Ganon din ang iba nitong mga kasama na parang may kinakain na hinog na saging na saba. Naabutan pa niyang binigyan ni Ira ng maiinom na tubig ang lalaking kausap nito. Kaya mas lalo niyang nilakyan ng akbang para makarating kagad sa kinaroroonan ni Ira. Habang hindi inaalis ang paningin sa lalaking nakatalikod sa kanya. Paglapit niya sa mga ito, ay humarap naman sa kanya ang lalaki, habang malapad ang pagkakangiti nito sa labi, na parabang matagal na silang magkakilala. Ira? Sino sila? Ipinakita ni Ira ang senyas nito sa kamay, na ang ibig sabihin ay naligaw raw ang mga lalaki sa kanilang baryo. Nagtatanong ito ng direksyon papunta sa abandonadong bahay ng mga malaluan. Nagutom daw ang mga ito, kaya't ibinigay raw ng dalaga ang natira nilang almusal kanina. Bakit niyo po tinatanong kung nasan po ang bahay ng mga malaluan? Matagal na pong walang nakatira doon. Bago kami nagpunta rito, kausap na namin si Kapitan Nolasco. Sinabi niyang kayo raw ang nakakaalam sa bahay ng mga malaluan. Pansamantala lang naman ang pagtuloy namin sa bahay na yon dahil naliligaw kami sa baryo nyo. Saka doon kami tinuro ni Kapitan. Kaya kung pwede sana, magpapasama kami sa'yo. May sakit daw kasi si Lolo Tano Masasamahan ko naman po kayo papunta ron. Kaya lang po medyo malayo po ang bahay na yon. Nasa gitna pa po ng kakawyan. Baka mahirapan lamang po kayo. Ayos lang sa amin yon. Ang mahalaga may pansamantala kaming bahay na matutuluyan. Hihintayin pa namin ang iba pa naming mga kasama. Hindi kasi namin napansin na unti-unti na pala kaming napapalayo dahil sa kakahabol sa mga baboy ramo na hinuhuli namin. Kaya po pala may mga dala kayong mga pana at palaso. Pero maigpit po kasing ipinagbabawal sa baryo namin ang panguhuli sa mga hayop na nakatira sa gubat. Pasensya na kung ganun. Pero ang hinuhuli namin ay ang mga nakawalang baboy ramo na pumatay sa batang taga roon sa baryo namin. Bale, lumalabas na pagkakawang gawa lang itong ginagawa namin kesa makapambiktima ng mga bata dito sa baryo nyo. Ngayon mo na ba kami sasamahan papunta sa bahay ng malaluan? Opo. Nang makabalik din po ako agad. May binabantayan po kasi ako mga alagang hayop at bukid Nako, pasensya ka na. Nakaabala patuloy kami sa inyo. Pasensya na rin kay Ira. Pati pagkain nyo kinain namin. Huwag na po kayo mag-alala. Sa bagay po na yon, wala pong problema doon. Ayos lang po sa akin. O paano po, tara na. Sabihan na po ninyo yung mga kasama nyo. O sige, para hindi kami gabihin sa paglalakad. Hindi pa nga pala ako nakakapagpakilala sa inyo magkapatid. Tawagin nyo na lamang akong Mang Rolly. Kapag nakauwi na kami, ay hahanapin namin kayo para makapagpasalamat sa kabaitan ninyong magkapatid. Lalong-lalo na sa maganda mong kapatid na si Ira. Nako, hindi na po kailangan. Ang mahalaga po ay ligtas kayong makauwi sa baryo nyo. Bukal po sa loob namin ang pagtulong sa inyo. O paano? Handa na po ba kayo? Kailangan na po nating umalis. O Ira, ikaw na munang bahala rito Huwag mong iiwan si Lolo Tano. Painumin mo na siya kagad ng gamot Isang matamis na ngiti ang itinigon ni Ira sa sinabing yun ni Dantoy. Bago tuluyang umalis, isang masayang sulyap naman para kay Ira ang ginawa ni Mang Rolly. Hindi maipaliwanag ni Dantoy ang kabang nararamdaman niya sa uri ng tingin ni Mang Rolly sa kanyang kapatid. Ganon din ang tingin ng mga kasama nito. Hindi na lamang niya pinansin dahil maaaring nagkakamali lang siya sa kanyang nararamdaman. O baka naman dahil lang yon sa mga ibinilin sa kanya ni Lolo Tano. Nawala ang kanyang pag-aalala dahil alam naman niyang kasama ni Ira si Lolo Tano. Nagpaalam siya sa kapatid na sasama muna sa pangkat ni Mang Rolly bago siya sumabay sa paglalakad ng 5 lalaking naligaw sa kanilang baryo. Habang tinatahak nila ang daan papunta sa abandonadong bahay
ng mga malaluan ay panay pa rin ang pangangaso ng mga ito sa mga nakikitang baboy ramo sa gubat. Hindi naman niya masaway ang mga ito sa ginagawa dahil wala naman siyang katungkulan sa barangay. Baka lumikha lamang yun ng gulo kung sakaling pipigilan niya ang mga ito. Sumenya si Mang Rolly sa mga kasama nito na itigil na ang pangangaso ng mga tauhan. Naramdaman siguro na hindi gusto ni Dantoy ang ginagawa ng mga lalaki sa mga hayop na madadaanan nila. Kaya muli silang naglakad papunta sa abandonadong bahay. Pagkalipas ng ilang oras ay narating na nila ang bahay ng mga malaluan. Halos binalot na ng lumot ang sementadong pader nito. Ngunit maayos pa ang bubong. Bahagya lamang tumagilid dahil sa ilang taon na pagkakaabandona. Ang balita ay nakatira na ang may-ari ng bahay sa ibang bansa at nagsilbi na lamang panakot sa mga bata ang lugar na yon. Nandito na po tayo, Mang Rolly. Bala na po kayong pumasok at sumuri po sa loob. Kailangan ko na pong umuwi kaagad at baka abutan pa po ako ng pagdilim sa daan eh. O sige, maraming salamat, Dantoy. At teka, siya nga pala, pagdamutan mo na itong nakayanan ko. Konting halaga lang yan para sa pambaon ni Ira. Nalaman ko kasing nag-aaral pa siya. Sa tingin ko kakailanganin niya ito. Iniabot sa kanya ni Mang Rolly ang kulay dilaw na tela na parang maliit na sisidlan ng pera. Kinalag niya ang tali at nakita niya sa loob ang isang kulay itim na pulseras, pati na ang 1,000 piso. Nagtataka siyang muling napatingin sa muka ni Mang Rolly. Pasensya na po, Mang Rolly, pero hindi po namin ito matatanggap. Sa iba na lamang po ninyo ibigay ito. Huwag mo naman sanang tanggihan ang ibinibigay kong tulong sa inyo, Dantoy. Pagpapakita ko yan ng pagpapasalamat sa kabaitan ni Ira kanina. Pati na rin sa paghatid mo sa amin dito. Kahit hindi niya kami kilala, ay pinakain niya kami ng saging. Kahit papano guminhawa ang aming pakiramdam. Dahil na mga oras na yon, ay talagang gutom na kami. Saka, para sa kanya talaga yan. Tanungin mo muna siya kung ayaw ba niya o gusto niya ang pulseras na ibinibigay ko sa kanya. Pero, Mang Rolly, parang sobra-sobra po talaga to. Sige na, bukal sa loob kong ibigay yan sa inyo. Saka para yan sa abala mo sa pagpunta rito. Kulang pa nga yan sa oras na nawala sa pagbabantay mo sana sa bukid. Itinulak ni Mang Rolly ang maliit na bag kay Dantoy, kaya wala nang nagawa ang binata, kundi ang tanggapin yon. Ayaw rin naman niya na mapahiya ang lalaki sa harap ng mga kasama nito. Sige po, maraming salamat po dito, Mang Rolly. Aalis na po ako. Tango at pagtapik sa balikat ni Dantoy ang naging tugon ni Mang Rolly. Saka siya naglakad papalayo sa kinatatayuan ng mga ito. Binilisan niya ang pagakbang dahil maaaring gabihin na siya sa kanyang pag-uwi. Habol ang hininga na mabilis ang kanyang takbo. Subalit kanina pa siyang tumatakbo ay tila hindi niya naalala ang daan pabalik. Kaya naman saglit siyang tumigil sa lilim ng puno. Inilinga niya ang kanyang paningin sa paligid at wala siyang makitang daan papunta sa labasan ng gubat na yon. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib dahil sa labis na pag-aalala. Nang makapagpahinga ay muli niyang ipinagpatuloy ang paglalakad papunta sa kanilang bahay. Habang binabagtas ni Dantoy ang daan papunta sa gitnang kakawyan, ay panayan lingon niya sa likod ng kanyang nilalakaran. Pakiramdam niya ay may nilalang na nakasunod sa kanya, kaya mas lalo niyang binilisan ang pagakbang ng mga paa. May pagkakataon pa nga na natitisod siya sa mga nakausling kahoy sa kanyang daan dahil sa sobrang pagmamadali niya. Teka, bakit ba ako natatakot? May konting liwanag pa naman sa daan ah. Kalma lang Dantoy. Makakauwi ka rin sa bahay. Bulong sa sarili ni Dantoy habang dahan-dahan ng pagakbang na parabang inaalala niya ang mga daan na dinaanan nila kanina. Pagkaraan ng ilang minuto
ay unti-unti nang napapansin ni Dantoy na parang mas lalo lamang siyang napapalayo. Dahil kanina pa siyang naglalakad sa bahaging yun ng kakahuyan, ay hindi pa rin siya nakakarating sa kanyang pupuntahan. Paulit-ulit siyang ibinabalik sa lugar kung saan siya unang nagpahinga. Pambihira naman, oo. Kanina pa ako nagpabalik-balik dito ah. Ano ba nangyayari sa akin? Naku po, pinaglalaruan yata ako ng mga maligno. Ang alam ko dito talaga ako dumaan kanina eh. Bakit pakiramdam ko umiikot lang ako? Ilang beses pang sinubukan ni Dantoy na igala ang kanyang paningin sa paligid ng gubat. Butil-butil na rin ang pawis sa kanyang noo at basa na ang kanyang damit. Muling naglakad si Dantoy pabalik sa bahay, sana ng mga malaluan. Nagbabaka sakali siyang baka naliligaw lamang siya o di kaya naman ay pinaglalaruan ng mga masasamang elementong nakatira sa gubat na yon. Pero bigo siyang makita ang daan. Paulit-ulit pa rin siyang ibinabalik sa lugar kung saan siya nanggaling. Tila nawawalan ng pag-asang tumigil sa paglalakad si Dantoy. Naku po, kapag minamalas ka nga naman, talagang mapapakagat yata ako sa katawan ng bato ah. Anak ng... Ay, pero alam ko mabisang paraan din ang paghubad ng damit. Oo nga, babalik ta rin ko ang suot ko. Ginawa ni Dantoy ang kasabihan ng mga matatanda na kapag naliligaw sa isang lugar, kailangan daw baliktarin ng kasuotan para maituro siya sa tamang daan. Ganon din ang pagkagat sa lumang bato na may mga lumot na nakadikit. Lahat ng yun ay ginawa ni Dantoy, pero wala talagang epekto. Naghintay pa siya ng ilang minuto at nagbaka sakaling may ibang tao na dumaan sa lugar na yun. Ngayon lang nangyari sa kanya ang ganitong kalokohan sa kagubatan. Pero bigla siyang nagulantang sa malakas na pagsigaw ng isang babae. Humahangos itong tumatakbo papalapit sa kanyang kinaroroonan. May bahid ng dugo ang damit nito na lalo namang nagbigay ng pag-aalala para sa kanya. Magulo rin ang buhok ng babae habang sumisigaw na meron daw aswang na humahabol dito. Tinignan ni Dantoy ang pinanggagalingan daan ng babae, pero wala naman siyang nakitang nilalang na humahabol dito. Sinubukan niyang pigilan ito, ngunit diretso lamang ito sa pagtakbo. Sandali lang, miss! Sandali lang! Saan ka mapupunta? Miss! Sandali! Pero mabilis ang takbo ng babae, ni hindi nito pinansin si Dantoy. Parang hindi siya nakita. Takot na takot itong pumasok sa madilim na bahagi ng kakahuyan habang sumisigaw ng tulong. Hindi alam ni Dantoy ang gagawin ng mga sandaling yun, kung tutulungan niya ba ang babae o hindi. Pero naisip niyang baka may problema lamang ito sa pag-iisip, kaya nagkakaganon ang babae. Kaya't tinahak na lamang niya ang daan pauwi sa kanilang bahay para hindi na siya madamay pa sa problema ng babaeng tumatakbo. Ilang saglit pa nga ang lumipas. Sa wakas ay natanaw niya ang kubong nakatayo sa gitna ng palayan. Saka lamang nakaramdam ng pagluwag ng paghinga si Dantoy dahil nakauwi na rin siya sa kanilang tahanan. Ay, salamat naman, Diyos ko! Mabuti na lang at epektibo ang pagbabaligtad ko ng damit. Lagot na, hindi pa nga pala ako kumakain ng tanghalian. Dumiretso si Dantoy sa bahay ni Lolo Tano. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita niyang nakaabang ang kanyang kapatid na si Ira. Baka sa mukha nito ang pag-aalala. Napatayo ito at lumapit sa kanya. Sumenyas ito na bakit daw matagal siyang bumalik. Yun na nga, Ira. Muntik na akong naligaw sa gubat. Mabuti na lang binaligtad ko ang damit ko. Kaya nakauwi pa ako rito. Pambihira. Sa tagal ng panahon na nakatira tayo rito, ngayon lang ako naligaw ng ganito. Totoo pala ang kasibihan ng matatanda. Kaya lang, kanina habang papauwi ako rito may nakasalubong akong babae. May mga sugat siya sa katawan. Hindi ko alam kung totoong humihingi siya ng tulong o nasisiraan lamang siya ng ulo. Kaya hindi ko na lamang pinansin.
Sabihin ba namang hinahabol daw siya ng aswang? Biglang lumapit si Ira kay Dantoy at mabilis nitong hinawakan ng kanyang mga kamay. Tumitig siya sa mukha nito at nakita niyang tila natakot ito sa mga sinabi niya. Isinenyas din itong totoong may aswang sa baryo at inililihim lang daw yun ni Kapitan Nolasco. Ang totoo pangaraw, ang mga nawawalang dalaga sa kanilang lugar ay kagagawan ng mga aswang. Ano ka ba naman? Tigilan mo nga ako, Ira, sa mga aswang-aswang mong yan. Pareho na kayo ni Lolo palagi niya sinasabing aswang ang pumatay sa mga magulang natin. Alam ko naman na niloloko lamang niya tayo. Kaya kung pwede, wag mo nang isali ang aswang sa usapan natin. Nakasimangot na muling nagpaliwanag si Ira kay Dantoy. Sinabi ng kanyang kapatid sa pamamagitan ng senyas ay alam nitong may aswang at pinagtatakluban lamang yon ni Kapitan para hindi magdulot ng malaking kaguluhan sa baryo. At ang nangyari raw sa kanilang mga magulang ay totoong aswang ang may kagagawan. Ano ba? Pwede ba, Ira? Naku, pwede bang ilihim ni Kapitan yun? Sa dami ng mga tsismosa at tsismoso sa lugar natin, imposibleng may tatagong lihim sa kanila. Kaya kalokohan yan. Huwag kang maniwala sa mga aswang-aswang, Ira. Panakot lang yun sa mga batang ayaw makinig sa kanilang mga magulang. Teka, gising na ba si Lolo Tano? Umiling si Ira at sinabi nitong hindi pa kumakain ang matanda kanina pang tanghalian. Kaya naman, mabilis na pumasok si Dantoy sa loob ng silid nito para iwasan ang mga pinagsasabi ng kanyang kapatid. Pagpasok niya sa loob ng silid, ay nakita niyang nakahiga si Lolo Tano patagilid sa katre. Lolo Tano, nandito na po ako. Hindi pa raw po kayo kumakain. Kanina pa po pala kayo gising eh. Bakit hindi po kayo lumalabas sa silid nyo? Masama pa rin po ba ang pakiramdam nyo? Paanong hindi ako magigising? Ang lakas ng boses po sa labas. Saan ka ba nagaling, ha? Ay, hindi pa po ba nasabi sa inyo ni Ira? Sumama po ako sa 5 lalaking dayuhan kanina. Naliligaw raw po sila at nagpasama sa akin papunta sa abandonadong bahay ng mga malaluan. Narinig ko nga kanina. Mabait namang kausap yung lalaki. Saka magalang. Pinapakinggan ko lang sila mula rito sa akin silid. Hindi ko naman namalayang nakatulugan ko na ang pag-uusap nilang dalawa. Kaya nga po, mabait naman po sila. Sa katunayan nga po meron pa po siyang ipinabibigay kay Ira. Magagamit daw po ni Ira sa pag-aaral. Salamat naman. Talaga palang marami pa rin sa mga tao ang likas na matulungin. Ay, siya nga pala, Dantoy. Nandito ka na rin lang naman. Ikaw na magbantay sa kubo mamayang gabi, ha? Masama pa rin ang pakiramdam ko. Mukhang lalagnatin talaga ako. Nauna lang kasi ako kahapon, kaya siguro mainit ang aking pakiramdam. Ano po kaya kung puntahan ko po si Lolo Tasyo para gamutin po kayo? Ay nako, wag na, apo. Konting pahinga lang to. Bukas ay mawawala rin to. O sige na, maghanda ka na ng pagkain natin at sasabayan na kitang kumain. Magpapalit lang ako ng damit nang hindi ako matuyuan ng pawis sa likod. Teka. Bakit ba baliktad ang suot mo damit? Ano ba nangyari sa'yo? Iyon na nga po, Lo. Muntik na po ako maligaw kanina sa gubat pag uwi ko dito. Kaya ginawa ko lang po ang sinasabi niyo dati sa akin na kapag pinaglalaroan po ako ng mga elementong nakatira sa kagubatan, baligtarin ko lang po ang damit ko. Parang nagdahilan nga po Nakauwi kaagad ako. Subalit ang pagliligaw sa'yo sa gubat ay isang uri ng babala. Isang palatandaan ng pagsisimula ng lagim. Pambihira. Lolo naman pati ba kayo? Si Ira kanina sinabi niyang may aswang daw sa baryo natin at inililihim daw ni Kapitan. Ngayon naman sinasabi niyong may lagim. Tigilan niyo na nga po ang pagkikwento tungkol sa mga aswang, lalo na po sa totoong dahilan ng pagkamatay ng mga magulang namin. Hindi po totoo mga aswang, Lolo. Bakit? Hindi ka ba naniniwala sa mga aswang? Hindi mo pa rin ba naiisip na ang pumatay sa mga magulang mo ay mga aswang? Na totoo ang sinasabi ko? Saglit na natigilan si Dantoy. Ang bahagi na yon ng kanilang nakaraan ay hindi niya naiisip
na totoo pala. Akala niya, sinasabi lang ng matanda na manunugis ng aswang ang kanilang mga magulang upang hindi na sila magtanong tungkol sa mga ito. Akala niya ay tinatakot lamang siya ni Lolo Tano. Hanggang sa magbinata siya, naisip niyang hindi totoo ang mga aswang. Totoo ang mga aswang, Apo. Ngunit dahil sa pagiging manunugis ng mga magulang nyo, ay iniwasan kong pag-usapan ang tungkol sa kanila. Kaya inakala mong hindi totoo mga nilalang na nagtatago sa kadiliman. Hindi sila panakot lamang, kundi totoong nilalang na dapat mong katakutan. May nangyari noon, pagkatapos ko mapatay ang pinuno ng aswang. Natakot akong baka kayo ang kanilang paghigantihan, kagaya ng ginawa nila sa mga magulang nyo. Hindi ko po akalain na totoong pinatay ng aswang ang mga magulang ko. Ngayon na lamang po nagiging malinaw sa akin ang lahat. Hindi po kaya totoo ang sinasabi ng babaeng nakasalubong ko sa gubat kanina? Pero hindi ko po siya tinulungan, Lo. Dahil ang buong akala ko po talaga ay gawa-gawa niyo lang po mga kwento niyo tungkol sa mga aswang. Pero sana naman, maniwala ka na ngayon na po. Totoo ang sinasabi ni Ira. Matagal yan ang sinasabi sa akin ang tungkol sa mga aswang. Kaya ang paglilihim ni Kapitan ay naiintindihan ko dahil iniiwasan lamang niya magkagulo mga tao bilang hakbang para sa pagpapanatili ng kaligtasan ng kanyang mga nasasakupan. Ay nagpatupad siya ng karpyo sa gabi upang maiwasan ang mga babaeng pinapatay ng mga aswang. Subalit, hindi sila ganoon kadaling pigilan dahil marami pa rin ang nasasawi dahil sa mga aswang. Naiintindihan ko na po kung bakit. Paano ang babae, Lolo? Sana naman, wala pong nangyaring masama sa kanya. Wala na tayong magagawa sa kanya, Apo. Kanina ka pang nandito. Siguro ipagdasal na lamang natin na walang mangyaring masama sa babaeng nakasalubong mo. Subalit, malakas ang kutob ko na wala na siya at mapapabilang na siya sa bilang ng mga dalagang namatay sa baryong ito. Hindi makapagsalita si Dantoy. Parang pinipiga ang kanyang dibdib dahil sa narinig mula kay Lolo Tano. Hindi na nila pinag-usapan ang tungkol sa mga aswang. Kumain silang walang imikan ni Lolo Tano. Pareho silang may malalim na iniisip. Pagkatapos kumain, ay inihanda na ni Dantoy ang kanyang itak at lumang gasera papunta sa kubo sa gitna ng palayan. Habang ang maliit na bag na ibinigay sa kanya ni Mang Rolly ay itinago na lamang niya sa kanyang lumang aparador. Pagkatapos ay mabilis siyang nagpunta sa bahay sa bukid. Marami ang magnanakaw ng mga alagang hayop sa kanilang baryo, kaya hindi pwedeng walang bantay ang kulungan ng mga hayop. Pagdating niya roon ay inihanda na niya ang mga pagkain para sa kanilang mga alagang hayop. Ipinanghuli niya ang pagpapakain sa nakahiwalay na kambing at binusog niyang mabuti nang hindi mag-ingay sa gabi. Pagkalipas ng ilang oras, habang nakahiga si Dantoy sa katre na gawa sa kawayan, ay hindi siya dinalaw ng antok. Idagdag pa ang ingay ng kambing sa kulungan nito. Pambihira naman, oo. Paano naman ako makakatulog dito? Kung alam ko lang na ganito pala kaingay ang lintik na kambing ni Lolo, aba-aba. Ay nako, talaga naman. Hindi na sana ako pumayag kay Lolo Tano na dito ako matulog. Pabaling-baling sa higaan si Dantoy habang tinatakluban ng dalawang unan ang kanyang tenga. Kaya hindi niya na namalayang nakatulugan na niya ang pag-iingay na yon ng kambing. Kinabukasan, nagising siya sa mahihinang yugyug sa kanyang balikat. Naramdaman niya ang mga kamay ni Ira. Dahan-dahan siyang nagmulat ng kanyang mga mata. Bakas sa mukha ng kapatid ang takot. Bumangon siya sa kanyang higaan at sumenya si Ira na may bagong biktima raw ng mga aswang. Natagpuan daw ang isang babae na wala ng buhay sa kakawian at wakwak ang tiyan. Nawawala ang laman loob at dinukot din daw ang mga mata. Inilarawan ni Ira ang itsura ng babae at gano'n na lang ang gulat niya nang tumutugma yon sa dalagang nakasalubong niya sa kakahuyan kahapon. Lihim siyang nasaktan at punong-puno ng pagsisisi ang kanyang kalooban. Naisip niya,
Sana tinulungan na lamang niya ang babae at sana ay nakaligtas pa ito. Diyos ko, ano ba itong nagawa ko? Hindi ko alam na totoo palang sinasabi ng babaeng yun. Baka naman nagkakamali ka lang, Ira. Baka ibang babae ang sinasabi mo. Mabilis na iniharang ni Ira ang hintuturo nitong daliri sa kanyang bibig. Sunod-sunod na pag-iling ang isinagot ni Ira sa kanya. Kaya naman, biglang nakonsensya si Dantoy. Alam niyang may pagkakamali siya sa mga nangyari. Hindi niya tuloy maiwasang hindi magalit sa kanyang sarili. Kaya't napansin ng kanyang kapatid ang pagbakas ng lungkot sa kanyang muka. Kaya naman, ipinatong nito ang palad sa kanyang balikat at sinabing wala siyang kasalanan. Kasalanan yun ng mga nilalang na pumatay sa babae. Kahit na anong sabihin mo, Ira, pakiramdam ko kasalanan ko talaga ang lahat. Sana iniligtas ko siya. Pero kailangan ko pa rin makasiguradong ang babaeng namatay nga ay ang babaeng nakita ko sa kakahuyan. Umaasa akong magkaiba ang babaeng namatay. Ngunit mariin na inilarawan ni Ira ang itsura ng biktima. Kulay ng damit, buhok at anyo ng babae. Kaya nanghihina siyang napaupo sa gilid ng katre. Pagkatapos na makumpirma ni Dantoy ang nangyari sa babae, bigla siyang nawalan ng ganang magtrabaho. Hindi muna siya umuwi sa kanilang bahay ni Lolo Tano at nanatili siya sa kubo na malapit sa kulungan ng kanilang mga alagang hayop. Buong araw din niyang nilibang ang kanyang sarili upang kahit papano ay makalimutan niya ang nangyari sa babae. Subalit sa ilang araw na pamamalagi niya sa kubo, isa lang ang napansin niyang kakaiba sa kambing na pinababantayan sa kanya ni Lolo Tano. Bawat pag-iingay ng kulay itim na kambing ay merong namamatay na babae sa kanilang baryo. Lahat ay sinasabing biktima raw ng paglalakad ng tulog sa gabi. At kapag natatagpuan daw sa kakahuyan, ay nadidiskubring biktima raw umano ng kahalayan ang babae bago pinapaslang sa pamamagitan ng pagwakwak sa tiyan ng biktima. Kaya lalong napalayo ang hinala ng mga tao na aswang ang may gawa nun. Dahil ayon sa mga kaanak ng mga biktima, nahuhuli nilang naglalakad ng tulog sa gabi ang mga dalagang natatagpo ang patay sa kakahuyan. Konti lang ang naniniwalang aswang nga ang may kagagawan nun. Mas lalo tuloy marami ang napapahamak dahil walang naniniwalang may aswang sa kanilang baryo. Iyon ang naging resulta ng paglilihim ni Kapitan Nolasco tungkol sa pag-asik ng lagim ng mga aswang. Hinala ng mga tao, biktima ang mga babae ng mga kasintahan na ayaw tanggapin ang pakikipaghiwalay. Maraming espekulasyong nabuo, ngunit si Dantoy, malakas ang kutob niyang totoo ang sinasabi ni Ira. Meron ng mga aswang ang nambibiktima sa kanilang lugar at yun ang pilit na binabaliwala ng mga tao. Isang gabi ay muling napabalikwas ng bangon si Dantoy nang marinig na naman niya ang malakas na paghuni ng kambing sa likod ng kanilang bahay. Anak ng... Ayan na naman! Bakit kaya ang ingay na naman ng kambing ni Lolo Tano? Ang alam ko naman binisog ko muna siya bago ako natulog. Ay nako, nakakainis talaga, oo. Ang sarap batukan ng kambing na to. Kung kailan masarap ang tulog ko, saka nangiistorbo. Palagi na lang akong puyat. Iinat-inat na tumayo si Dantoy sa kanyang higaan. Sa kusina siya dumaan, diretso sa kulungan ng kambing. Nakita niyang tila nagwawala ito at gustong lumabas sa kulungan. Ngunit nang lapitan niya ito, ay bigla rin naman tumigil at kagaya ng dati. Nakatitig lang ito sa kanya at hindi na ulit humuhuni. Ano bang problema mo ha, kambing? Busog ka naman Hindi mo nga naubos ang pagkain binigay ko sa'yo kanina Ano bang hinahanap mo ha? Kung si Lolo Tano ang hinahanap mo, pabalik na siya rito bukas, kaya kung pwede lang, patulugin mo naman ako. Ang ingay-ingay mo gabi-gabi ka na lang. Tila naiintindihan ng kambing ang mga sinabi ni Dantoy dahil hindi na ito lumikha pa ng ingay. Maya-maya pa ay nagpasya na siyang muling pumasok sa loob ng bahay. Ngunit akma na sanang hahakbang siya para isara ang pinto, ay nagulat siya sa nilalang na nakikita niyang nakatayo
sa labas ng kulungan. Inaaninaw niya ito at biglang bumundol ang kaba sa kanyang dibdib nang makita ang itsura ng nilalang. Nakatirik ang mga mata nitong tumutulo ang malapot na laway sa bibig. Nakalitaw pa ang malalagari nitong mga ngipin. Ang bibig ay halos umabot sa tenga at humuhuni ba na parang tumatawa. Kapansin-pansin ang masailang bahagi ng katawan nito na mas malaki pa sa braso ng nilalang. Diyos ko! Aswang! Tama! Ikaw yung aswang na nanggagahasa sa mga dalaga at pagkatapos ay pinapatay mo! Halimaw ka! Lumayo ka! Halos mabaliw sa takot si Dantoy, lalo na nang makita si Ira na naglalakad ng tulog sa likod ng aswang. Dala ng kanyang pag-aalala, nakita niya ang bato sa kanyang paanan at nagawa niyang ibato yun sa muka ng aswang. Bumaluktot ang aswang na tila nasaktan sa kanyang ginawa. Kasabay ng pagtayo ng nilalang, ang pagsalubong ng kanyang kamao sa tiyan nito. Bumagsak ito sa lupa, sabay lapit niya kay Ira at mabilis na binuhat papasok sa loob ng kanilang bahay. Inihiga niya si Ira sa katre habang natutulog pa rin. Pagkatapos ay isinara niyang mabuti ang bintana at pintuan. Hinarangan niya ang lahat ng butas na posibleng daanan ng nilalang. Nagsimulang umangil ng malakas ang aswang na nasa labas, kasunod ng pag-iingay ng mga alaga nitong hayop sa loob ng kulungan. Nahagip ng kanyang paningin ang mahabang kuko ng aswang na pilit na inaabot ang kamay ni Ira. Pinitpit niya yon ng kanyang paa hanggang sa dumugo ang kamay nito. Nabawi ng aswang ang kamay nito at nasilip niyang gumagapang ito sa lupa papalayo sa kanilang kinaroroonan. Kaya naman, narinig niya ang malalakas nitong pag-angil kasunod ng malalakas din na paghuni ng kambing. Sa katuluyang lumabas ng bahay para iligtas ang mga alaga nilang hayop, ngunit wala na ang aswang. Ang kambing ang nakapagtaboy sa nilalang na umatake sa kanila kanina. Kaya't pinagmasdan niyang mabuti ang kambing bago siya bumalik sa loob ng kubo. Diyos ko! Sa tanang buhay ko! Ngayon lang ako nakakita ng ganong klaseng nilalang. Saka, paano kayang nakarating dito si Ira? Pinagmasdang mabuti ni Dantoy ang mahimbing pa ring natutulog na si Ira. Bigla siyang nag-alala para sa kaligtasan ng kanyang kapatid dahil muntik na itong mapahamak kanina. Inumutan niya ito at sumilip siya sa gawi ng kulungan ng kambing. Bastante itong nakahiga sa sementadong sahig at parang walang nangyari na bigla itong tumahimik. Ngayon alam ko na kung bakit ka iniingatan ni Lolo Tano, dahil nagbibigay ka ng babala sa mga nangyayari sa paligid. Kaya pala, bawat paghuni mo ay may napapabalitang namamatay sa kakawian. Dahil palatandaan pala yun na may buhay na naman na malalagay sa panganib. Bumulong sa sarili si Dantoy habang nakasilip siya sa siwang ng dingding, kung saan ay nakikita niya ang malamlam na liwanag ng gasera sa kulungan ng kambing. Hindi pa man halos tumatagal sa pagkakatayo si Dantoy, ay narinig naman niya ang boses ni Lolo Tano. Halos maiyak ito sa pag-aalala habang dala ang lumang gasera. Namumutla ang matanda na habol ang sariling hininga. Ang yabag ng mga paa nito ay bakas ang labis na pagmamadali. Dantoy! Dantoy, gising ka pa ba? Binuksan ni Dantoy ang pinto at hinarap si Lolo Tano. Butil-butil ang pawis nito sa noo habang habol ang sariling hininga. May punit ang damit at may bahid ng mga putik sa laylayan ang suot nitong pajama. Habang ang kamay ay nanginginig dahil sa labis na pag-aalala. Apo! Apo, Diyos ko! Nawawala ang kapatid mo! Si Ira nawawala! Lolo Tano, relax lang. Nandito po si Ira, Lolo Tano. Kahit wag po kayo mag-alala. Hindi ko po alam kung paano nakarating dito si Ira habang natutulog. Kaya alam ko po na susunod kayo sa kanya. Ay Diyos ko, salamat naman, Panginoon ko. At nandito lamang pala si Ira. Akala ko'y may nangyari ng masama sa kanya, Panginoon ko.
Lolo, ang mabuti pa po pumasok muna kayo sa loob ng bahay. May nangyari po kasi rito kanina, Lolo. Bigla pong may dumating na aswang at doon ko po napatunayang totoo lahat ang mga sinabi niyo sa akin. Totoong may aswang, Lo. Kakaiba po siya at mabilis kong kumilos. Mabuti na lamang po at nakita ko si Ira habang naglalakad ng tulog. Kaya niligtas ko po siya kagad sa tangkang pag-atake ng aswang. Nilakihan ni Dantoy ang pagkakabukas ng pinto para makapasok na roon si Lolo Tano. Dumiretso kagad ang matanda sa nakahigang si Ira. Bakas ang pag-aalala sa mukha nito habang pinagmamasdang mabuti ang apo. Diyos ko, bakit nangyayari to sa kapatid mo? Kagabi ko rin siya nakitang naglalakad ng tulog at sa bintana siya dumaan. Masama ito. Malakas ang kutob kung may nangyayaring kakaiba sa kapatid mo, Dantoy. Sa tingin ko rin po, Lo. Kaya paggising niya po bukas, magtatanong ako sa kanya kung bakit bigla siyang nagkakaganyan. Baka alam niya po kung bakit Natatandaan ko po na ang karamihan sa mga nabibiktima ay ang mga babaeng kadalasang naglalakad ng tulog sa gabi. Hindi po kaya may aswang na gustong kumuha sa kapatid ko, Lolo? Pero bakit po kaya ang kapatid ko? Dangan naman at napag-uusapan na lang din natin na nangyari sa iyong kapatid. Dapat lang na malaman mo ang mga nilalang na pumapatay sa mga dalaga o dalagita ay ang mga aswang na kung tawagin ay tambaloslos. Ang kakayahan ng mga aswang ay akitin ng mga babae habang siya ay natutulog. Dinadala sila sa kakahuyan o kahit saan na malapit sa kanilang kinaroroonan. Ginagahasa muna, saka nila papatayin gamit ang matutulis nilang kuko at pangil. Kadalasan ng mga naglalakad ng tunog ay tila inaakit ng kakaibang tinig na maaaring humihila sa kanila para bumangon. Sa ganung paraan, ang pagkain na mismo ang lumalapit sa kanila. Hindi ko hahayaang mangyari yun sa kapatid ko, Lolo. Ano po ba ang katangian at kakayahan ng aswang na tambaluslos? Mahilig ito magbiro at magdulot ng kalituhan sa mga naglalakbay sa kagubatan. Isa sa mga kwento ay tumatawa ito ng malakas hanggang sa matakpan ng bibig nila ang kanilang mga mata. Kaya nagiging bulag sila pansamantala. Binibigyan naman ito ng pagkakataon ng mga tao na makatakas. Sa ilang bersyon, ang tambaluslos ay may napakalaking bibig na sumasagisag sa pagiging sakim o mapagsamantala. Ginagamit ito upang akitin o iligaw ang mga tao at kadalasan ang huni nila ay nagmimistulang musika sa pandinig ng babaeng gusto nilang akitin. Kung ganun po, nang maligaw po ko sa gubat noong nakaraang araw, ang ibig sabihin po nun pinaglalaroan po ko ng aswang na tambaluslos. Tama ka, Apo. Pero hindi nila pinakikialaman ng lalaki. Sa halip, ginagawa lamang nila itong laruan. Ngunit sa oras na sundan kanila at makitang may babae kang kapatid, sa kanila pag-iisipang patayin. Kagaya ng sinabi ko, sakim ang aswang na tambaluslos at natatakot ako para sa kaligtasan ng kapatid mo. 2 gabi na siyang nagkakaganyan. Ang ibig sabihin, bumalik na ang mga aswang para maghanap ng babaeng magpaparami sa kanilang lahi. At si Ira ang napili nila. Patunay ang ilang araw na hindi pa siya inaatake ng mga aswang. Teka, Lolo Tano, sinasabi niyo po bang kapag balak ng aswang na patayin ng biktima, 1 gabi lang ang itatagal? Kapag nagugustuhan nila ang babae, hindi nila ito pinakikialaman. Pero makakaranas po ng mga palatandaan na ito ay inaakit ng mga aswang na tambaluslos, ganun po ba? Tama ka ulit, Dantoy. Kaya paulit-ulit kong ibinibilin sa'yo na bantayan mong mabuti ang kapatid mo. Wala siyang maaalala sa mga nangyari ngayon. Kaya wag mo na lang siyang tanungin. Naaalala ko rin po ang kambing na madalas niyong banggitin sa akin, Lo, na nagbibigay po ng babala sa bawat gabing may bagong nabibiktima ang aswang. Kagaya nga ng mga nasabi ko, kakaiba siya sa lahat ng mga kambing. Ano na po ang gagawin natin ngayon, Lolo Tano? Paano po natin maililigtas si Ira? Ang mabuti pa, dito na muna tayong 3 sa kubo tumira. Meron akong lihim na silid sa kubong ito. Sa oras na makatulog si Ira,
Kakailanganin natin siyang igapos sa kanyang higaan para hindi siya makakaalis sa kanyang silid. Bubuhusan natin ng langis ang bawat gilid ng pintuan at bintana upang hindi niya marinig ang mapang-akit na tinig ng aswang na tambaluslos na yon. Simula pa lang ito, Apo, dahil gagawin ng pinuno ng aswang na makuha ang babaeng pagtataniman niya ng kanyang punla para sa panibagong lahi na sisibol sa baryong to. Kailangang mapigilan sila sa masama nilang binabalak. Ngunit, paano nga po natin sila mapipigilan, Lo? Natatakot po kung baka tuluyan nilang makuha ang kapatid ko. Hindi ko hahayaang mangyari yun, Apo. Ngunit sa ngayon, kailangan muna nating maghintay ng takdang oras. Kapag nakahanda na ang lahat, may ipagkakaloob ako sa iyo. Ngunit sa ngayon, kailangan na muna nating maghintay sa paglitaw ng mahiwagang kapangyarihan na tatalo sa mga aswang na tambaluslos. Hindi na dinalaw ng antok si Dantoy, habang si Lolo Tano naman ay nakahiga malapit sa katre na kinahihigaan ni Ira. Halos hindi siya makahinga sa pag-aalalang nararamdaman niya para sa kanyang kapatid. Kaya kinabukasan ay maagang nagpakain ng alagang hayop si Dantoy. Sinadya niyang iwasan si Ira upang hindi ito magtanong kung paano itong napunta sa palayan. Nagtanggal din siya ng damo sa palibot ng puno ng palay. Nagpatubig siya upang madiligan ang kanilang mga tanim. Nilibang niya ang kanyang sarili sa pagbabantay sa mga alagang hayop. Muling nag-ingay ang kanilang kambing ng gabing yun. Kaya't kinabukasan ay nakatanggap na naman ng balita si Lolo Tano tungkol sa panibagong biktimang dalaga na natagpuan sa kakawian. Kaya naman, nilapitan ni Dantoy ang kambing at kinausap. Hoy! Ikaw na kambing ka, ha? Sabihin mo nga sa akin, ano bang nararamdaman mo? At tila alam mong may mamamatay. Pati yung mangyayari sana sa kapatid ko, nalalaman mo rin. Ano ba talaga? Hindi gumalaw ang kambing. Nakatitig lang ito sa kanya na para bang nauunawaan ito ang kanyang mga sinasabi. Magsasalita pa sana si Dantoy nang bigla niyang napansin ang kakaibang bagay sa tapat nito. Nakapatong sa dahon ng ipil-ipil ang isang uri ng pilikmata. Kaya naman, nakakunot ang kanyang noo na tinitigan yon ng mabuti, saka dinampot. Sinipat niya yon sa araw, saka muling nagsalita si Dantoy. Aba, teka. Parang pilikmata mo yata ito, ah. Ang ganda ng itsura ng pilikmata mo, kambing. Parang talim ng dulo ng kutsilyo. Ngunit pino. Hindi alam ni Dantoy kung bakit tila may malakas na puwersang nagtutulak sa kanya na gawin yung singsing at isuot sa kanyang daliri. Kaya naman, wala sa loob niyang binilog ang pilikmata na kusang nagdikit para maging isang uri ng singsing. Saktong paglagay niya sa kanyang hintuturong daliri, bigla siyang tumalsik sa kanyang kinatatayuan at bumalandar siya sa dingding ng kulungan. Habang ang kambing ay nanatiling nakatingin sa kanya, tila alam nito ang bagay na nasa daliri niya. Itinayo siya ng malakas na liwanag na bumalot sa kanyang katawan. Pilit niyang tinatanggal sa kanyang daliri ang singsing na pilikmata, ngunit hindi niya yon matanggal-tanggal. Nagmistulang nakadikit na ito sa kanyang balat. Kasunod ng pagtataka niya sa biglang paglakas ng kanyang katawan, para siyang lumulutang sa hangin. Teka, anong nangyayari sa akin? Bakit ako nagkakaganito? Dahil ipinagkaloob ko sa iyo ang aking mutya ng pilikmata. Lumingalinga sa paligid si Dantoy at hinahanap ang nagmamay-ari ng boses. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib nang maulit ang tinig na naririnig niya sa paligid. Tila nanggagaling yun sa boses ng isang makapangyarihang diwata. Nasaan ka? Magpakita ka! Sino ka? Magpakita ka sa akin! Nandito ako sa harapan mo, Dantoy. Ako ang nagsasalita. Napako ang paningin ni Dantoy sa kambing na binabantayan niya.
Nakatayo ito ng tuwid na nakatingin sa kanyang mga mata. Napaatras siya ng hakbang papalayo rito. Inilinga niya ang kanyang paningin sa paligid sa pag-aakalang nagkamali siya sa kanyang narinig. Ngunit muling nagsalita ang kambing na tila ba kinakausap siya. Pansamantala siyang luminga sa paligid ng bahay dahil baka may makarinig na ibang tao na nagsasalita ang kambing. Tila naunawaan naman ng kambing kung bakit nag-aalala si Dantoy. Huwag kang mag-alala, Dantoy. Ikaw lang ang nakakarinig sa boses ko. Maging sa liwanag na bumabalot sa katawan mo, ay ikaw lang ang nakakakita. Teka. Paano nangyari yun? Paano kang nakapagsasalita? Diyos ko, totoo ba to? Hindi ba ako nananaginip lang? Totoo ang lahat ng naririnig mo. Walang imposible sa mga nilalang na kagaya ko. Kailangan ko ang tulong mo, Dantoy. Nasa panganib ang buhay ng mga taong nakatira sa baryong ito. Bumalik na ang mga aswang at uubusin nilang lahat ang mga kababaihan. Si Ira, siya ang babaeng nakatakdang maging asawa ng pinuno ng aswang. Pigilan mo ang pinuno ng mga aswang na tambaluslos. Hindi siya maaaring magtagumpay, Dantoy. Anong ibig mo sabihing nagbalik na? Nagbalik na ang pinuno ng mga aswang na tambaluslos para tuluyang sakupin ang buong sanlibutan. Sa pamamagitan ng pagpaparami ng kanyang lahi, magagawa nilang puksain ng mga tao rito at ang mutya ng pilikmata ng kambing ang nag-iisang sandata na magagamit mo laban sa mga aswang. Tutulungan kita at gagabayan, kaya huwag kang mag-alala. Palagi akong nasa likod mo. Kung ganun isa kang gabay ng mutya ng pilikmata, paano naman akong ipagtatanggol ng singsing na to? Sige nga, sabihin mo nga sa akin. Magtataglay ka ng lakas, bilis at husay sa paggamit ng kahit na anong armas na gagamitin mo. At ako magbibigay sa iyo ng hudyat sa tuwing papatay ulit ang mga aswang sa kakahuyan. Kailangan mo lang mahanap ang bagay na ginamit ng aswang para makuha ang kapatid mo. Kailangan mong sunugin ang bagay na yon sa pamamagitan ng palad mo. Magkakaroon ka ng liwanag sa kamay na magagamit mo laban sa mga aswang. Sa oras na magtagumpay ang pinuno sa pagkuha sa kapatid mo, hinding-hindi ka na niya makikilala. Tila may tinik na humarang sa lalamunan ni Dantoy nang marinig ang sinabi ng kambing. Maya-maya pa ay nalaman niyang Argos ang pangalan nito at isa pala itong uri ng diwata na nagbabantay sa mutya ng pilikmata ng kambing. Ilang araw na kitang kinakausap dahil nagsisimula na silang magasik ng lagim. Subalit hindi mo ako naiintindihan ni hindi mo nalalaman kung ano ang ibig ko sabihin. Kaya naman nakapagdesisyon na ako na ipagkaloob na sa iyo ang aking mutya. Gamitin mo yan laban sa kasamaan. Pero, paano ang kapatid ko? Paano ko siya maililigtas? Maliban sa bagay na ginamit ng pinuno para mabihag ang kapatid mo, kailangan mapatay mo ang pinunong may gawa ng mga pagpatay sa lugar na ito. Mag-iingat ka. Lubhang mapanganib ang haharapin mo. Walang dapat makaalam na nasa iyo ang mutya ng pilikmata ng kambing. Para na rin sa kaligtasan mo at ng pamilya mo. Pagkatapos nilang mag-usap ni Argos, ay inihanda niya ang tinulisang sanga ng bayabas na maaari niyang gamitin sa pagpatay sa aswang o di kaya naman sa mga aswang na magtatangkang kumuha sa kanyang kapatid at mambiktima sa babaeng natutulog sa gabi. Dalawa ang kanyang ginawa at siniguradong makakapatay yun ng mga aswang. Hindi na muna niya sinabi kay Lolo Tano ang mga binabalak niya upang hindi na ito mag-alala. Buong isang araw na naghintay si Dantoy hanggang sa pagsapit ng gabi. Bago umalis ay sinigurado na muna ni Dantoy na natutulog na ang kanyang kapatid at naigapos na nila ito sa ilalim ng silid. Hinintay rin niyang makatulog ang matanda. Saka siya nagpasyang umalis. Malalaki ang hakbang ng paa nang tumawid si Dantoy sa pilapil ng palayan. Narinig niyang humuni ng malakas ang kulay itim na kambing sa kulungan
Hudyat yun na may nilalang na nakahandang umatake sa mga kababaihan. At hindi nga siya nagkamali. May bago na namang binibiktima ang mga ito. 2 nilalang ang nakita niyang nakatingin sa dalagang natutulog sa damuhan. Kitang-kita niya ang maselang bahagi ng katawan ng aswang na tambaluslos. Habang nakatunghay ang mga ito sa babae, malakas siyang sumipol para makuha ang atensyon ng mga ito. Hoy! Mga impaktong manyakis kayo! Ako ang harapin nyo! Nagtagumpay si Dantoy sa pagkuha ng atensyon ng mga ito. Humarap sa kanya ang 2 aswang na tambaluslos habang nakangising tumutulo pa ang laway. Nakalitaw ang mga malalagari nitong mga ngipin, pati na ang matutulis nitong mga kuko. Tumawa ang mga ito ng malakas na parabang minamaliit ang kanyang kakayahan. Saktong pagtaklob ng bibig nito sa muka, umatake si Dantoy sa mga ito gamit ang tinulisang sanga ng bayabas. Malakidlat siyang lumapit sa mga nilalang at tig-iisang saksak sa dibdib ang ginawa ni Dantoy. Tumagos ang kanyang sandata hanggang sa likod ng mga ito. Hindi pa siya nasiyahan sa kanyang ginawa. Itinarak niya ng ubod lakas ang matulis na sanga ng bayabas sa maselang bahagi ng katawan ng mga ito. Hindi siya tumigil sa pagsaksak hanggat hindi bumabagsak sa lupa ang mga nilalang. Lumiwanag ang kanyang kamay, kaya naman nagkikikisay ang katawan ng mga ito hanggang sa tuluyang masunog ang katawan ng mga ito. Wala nang dalaga mamamatay dahil sa inyo! Mga halimaw kayo! Dahil uubusin ko kayong lahat! Lahat ng lahi nyo! Simula pa lang ito ng paniningil ko sa buhay na kinuha nyo! Tuluyang natunaw ang katawan ng nilalang hanggang sa sumama ang abo nito sa hangin. Luminga siya sa kanyang paligid at dinala niya ang babae sa ligtas na lugar. Dahil hindi naman niya alam kung saan ito nakatira, mula sa malayo ay hinintay niyang magising ang dalaga. Sinigurado niyang ligtas ito. Nagtataka naman ang babae nang magising ito sa damuhan bago tuluyang tumakbo pauwi sa bahay nito. Lihim na sinundan ni Dantoy ang dalaga upang masigurong ligtas itong nakauwi. Nang makita ito ng mga magulang ay natuwa ang ina nito at nagpasalamat sa Diyos na ligtas na nakabalik ang anak. Walang mapagsidlan ng tuwa ang puso ni Dantoy nang may isang buhay siyang nailigtas bago siya tuluyang umuwi. Kinabukasan ay kumalat ang balita tungkol sa nilalang na nagligtas daw sa babaeng muntik ng mabiktima ng aswang. Tuluyan na rin nalantad sa buong baryo ang tungkol sa mga aswang. Nagkagulo ang mga tao, ngunit naging dahilan yun para marami ang tumulong sa pagroronda sa gabi. Habang abala naman si Dantoy sa pagpapakain ng dahon ng ipil-ipil kay Argos, ay muli itong nakipag-usap sa kanya. Simula pa lang ito ng paghadlang mo sa layunin ng aswang na gumagambala sa lugar na to. Kaya ihanda mo ang sarili mo, Dantoy. Marami ka pang pagdadaan ng laban. Dantoy! Saan ka ba nang galing kagabi, ha? Halos masamid sa sariling laway si Dantoy nang biglang magsalita si Lolo Tano sa kanilang likuran. Nakita niyang kasama ni Lolo Tano si Ira. Ayon sa matanda, ay hindi na tumitigil sa pagtatanong ang kanyang kapatid sa kung paano raw ito nakarating sa kubo nila noon pang nakaraang gabi. Nahahalata nitong iniiwasan niya itong makausap, kaya si Lolo Tano ang kinulit nito. At kagabi naman daw ay nagising itong nakagapos ang 2 kamay at paa sa katre. Nagkatinginan silang dalawa ni Lolo Tano dahil kahapon pa niya iniiwasan ang pagtatanong ng kapatid. Akma na sanang sasagot si Dantoy nang marinig nila ang boses ng lalaking nagtatawag sa labas ng bakuran ng kanilang bahay. Tao po! Tao po! Ira! Dantoy! Nandiyan ba kayo? Tao po! Sino kaya nagtatawag? Mapuntahan niya. O ikaw, Ira, diyan ka lang, ha? Ako na lang ang harap sa lalaking nagtatawag sa'yo. Sasamahan ko na po kayo, Lolo Tano. Sabay silang dalawa ni Lolo Tano na umikot sa harap ng bahay at nagulat silang si Mang Rolly
ang nakita nilang nakatayo sa labas ng bakuran. Nakangiti ito nang malikot ang mga mata na tila ba may hinahanap. Bago ang ngiti ay nawala at napalitan ng pagkadismaya. Sino ka? Bakit mo hinahanap ang mga apo ko? Bala ko po sana na magpaalam kina Ira at Dantoy. Ako po ito, si Rolly, yung bisita po ninyo nung nakaraang araw. Tama po, Lolo. Siya po si Mang Rolly. At teka, sandali lang po. Bakit niyo po kami hinahanap? Tsaka, saan po kayo pupunta? Babalik na kami sa baryo namin, Dantoy. Gusto lang namin sanang magpasalamat kay Ira bago kami umalis. Ganun ba? Ikaw pala lalaking tinulungan ng apo ko. Kaya lang natutulog pa si Ira. Hayaan mo at sasabihin namin dumaan ka. Napansin kagad ni Dantoy ang pagkabalisa sa muka ng lalaki nang hindi nito makita si Ira. Pati na sa dalawang kasama nito ay kakaiba rin ang lungkot na nakita niya. Bago tuluyang nagpaalam ang mga ito sa kanila, ay sumulyap pa si Mang Rolly sa bintana ng kanilang kubo. Nang mawala na ang mga ito sa kanilang paningin, ay nagkatinginan silang dalawa ni Lolo Tano. Lolo Tano, paano po kaya nila nalamang nandito tayo? Ang alam ko po sabi nila, hindi nila kabisado ang lugar na to. Baka nagtanong muna sila bago sila nagpunta rito. Pabalik-balik na kasi sila sa kabilang bahay natin. Palagi nilang hinahanap ang kapatid mo. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ba't sabi mo dayo lamang sila sa lugar na to? Opo, nakausap po sila ni Kapitan Nolasco. Nangangasuro po sila nang maligaw po sila sa lugar natin at pansamantalang tumuloy sa abandonadong bahay ng mga malaluan. Bakit niyo po naitanong, Lolo? Bantayan mo mabuti ang kapatid mo, Dantoy. Wala akong tiwala sa mga lalaking yon. Iba ang bigat na nararamdaman ko sa pagkatao nila. Pagsabihan mo na rin si Ira na wag mo na siyang makikipag-usap sa kahit na kanino. Lalo pa ngayong nasa panganib ang buhay ng kapatid mo. Opo, Lolo Tano. Mamaya po pagpasok niya sa eskwelahan ay ihahatid ko po siya para masigurado po natin ang kaligtasan ni Ira. Siguro po kailangan na rin po niyang malaman ang tungkol sa mga bagay na tinatago natin sa kanya. Mabuti pa nga, dahil walang ibang taong makakatulong sa atin, kundi si Ira lamang. Sana nga matapos na ang pagsubok na to, Apo. Agad na narinig ni Dantoy ang yabag ng mga paa ni Ira papalapit sa kanilang kinatatayuan. Handa na siyang ipagtapat kay Ira ang tungkol sa mga nangyayari dito na masama, lalo na sa tuwing sumasapit ang gabi. Kaya naman, kinausap ni Dantoy ang kapatid nang silang dalawa lamang. Katabi nila si Argos upang ito na rin ang magsabi kung may kakaibang nangyayari sa kanyang kapatid. Sa una ay hindi ito makapaniwala sa mga narinig, ngunit hindi nagtagal ay bumakas sa mukha nito ang matinding pag-aalala at takot. Kaya yumakap ito sa kanya ng mahigpit, kasunod ng pagsusuri naman nila sa katawan ni Ira kung may kakaiba ba silang bagay na makikita sa kapatid na posibleng ginamit ng aswang para mabihag ito ng kapangyarihan ng aswang na tambaluslos. Wala akong nararamdamang kakaiba sa kapatid mo, Dantoy. Hindi natin malalaman kung anong ginamit sa kanya dahil natitiyak kung ginamitan na siya ng kapangyarihang itim upang walang makahalata sa ginawa nila sa kapatid mo. Isa sa kakayahan ng tambaluslos ay ang mang-akit ng dalaga sa pamamagitan ng mga bagay na pinapangarap ng babae. Maaaring materyal na bagay na hindi niya madalas nararanasan. Kahit na anong sabihin ni Argos kay Dantoy ay wala siyang naaalalang bagay na maaaring magamit sa kanyang kapatid. Pagkatapos malaman ni Ira ang nangyayari, sa tuwing sumasapit ang gabi ay unti-unti nang napapansin ni Dantoy na buong araw itong nakatulala sa isang tabi. Matamlay at walang ganang kumain. Dala ng kanyang pagtataka at pag-aalala, kinausap na ni Dantoy si Lolo Tano. Kailangan na nilang ipagamot si Ira sa isang albularyo dahil hindi nila matukoy ang totoong nangyayari sa kanyang kapatid. Lihim siyang nagalit dahil bakit si Ira pa na may kapansanan ang napiling bihagin.
ng mga aswang. Walang makakagabot sa kapatid mo, Dantoy, kundi ang kamatayan lang ng pinuno ng mga aswang. O di kaya ay mahanap ang bagay na nag-uugnay sa kanila. Ito na nga ba ang kinakatakutan ko? Ang unti-unting mawala sa atin ang kapatid mo. Huwag niyo pong sabihin yan. Makakaligtas po si Ayla, Lolo. Gagawin ko po ang lahat para mailigtas ko ang kapatid ko. Maililigtas mo lang si Ira kapag natalo mo ang pinuno ng mga tambaloslos. Pero paano naman po natin gagawin yun, Lolo? Ni hindi pa nga po natin kilala kung sino ang pinuno. Nag-aalala na po ako kay Ira. Nagbago na rin po ang kilos niya. Kaya nang minsang maihatid ko siya sa eskwelahan, pinauwi rin po siya kagad ng kanyang guro dahil hindi na raw po aktibo ang kapatid ko sa mga gawain nila sa school. Hindi naman po siya dating ganun eh. Kailangan may gawin na ako. Hindi ko to hahayaang mangyari. Bakit na po? Anong pinaplano mong gawin? Lalabanan ko po sila. Malakas ang kutob kong malapit lang sa kakahuyan ng kanilang tirahan. Kung may nararamdaman po kayong kakaiba kay Mang Rolly, mamatyagan ko po sila. Makasiguro lamang ako na sila ang may gawa nito sa kapatid ko. Humanda sila. Dahil papatayin ko silang lahat. Huwag ka magpapadalos-dalos sa desisyon mo dahil maaari ka mapahamak. Pero hindi ba't nagpaalam na sila noong nakaraang araw na aalis na sila? Maniniwala lamang ako kapag nakita na mismo ng dalawang mga mata ko na totoong umalis na sila sa bahay na yon. Iba ang kutob ko. Parang may mali. Pagkatapos magpaalam kay Lolo Tano, ng gabing yun ay tinahak ni Dantoy ang daan papunta sa bahay ng mga malaluan. Pagdating niya sa bahay ay wala na siyang nakitang mga lalaking nakatuloy doon. Matyaga siyang naghintay at nagbabaka sakaling may makita siya sa lugar na yon. Ngunit ilang oras na siyang naghihintay roon ay walang palatandaan na may tao pa sa bahay na yon. Kaya naman, nagpasya na siyang bumalik na lamang sa kanilang tirahan. Ngunit bigla niyang nakita ang kanyang kapatid na si Ira sa gitna mismo ng kagubatan. Nakatayo ito habang nakapikit. Sa dalawang kamay nito ay nandoon ang naputol na tali. Tila nagwala ito bago makatakas sa pagkakagapos nila kay Ira. Bumundol lang kaba sa kanyang dibdib dahil sa labis na pag-aalala. Pansamantalang nagtago si Dantoy sa madilim na bahagi ng mga halaman. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata at lumitaw ang kulay berdeng liwanag sa kanyang mga mata, pati na ang pagkislap ng pilik mata ng kambing sa kanyang daliri. Malinaw niyang nakikita ang paligid kahit gabi na. Isa yon sa naging kakayahan ni Dantoy. Pagkalipas ng ilang minuto, ay isa-isang dumating ang mga aswang na tambaluslos. Karumal-dumal ang mga anyo nito na parang nagkakaintindihan sa pamamagitan ng pag-angil. Pasayaw-sayaw pa ang mga ito habang pinapalibutan ang kaniyang kapatid. Mabilis ang tibok ng kanyang puso at naikuyom niya ang kanyang kamao nang dahil sa nakikitang eksena. Maya-maya pa ay dumating na ang pinuno ng mga tambaluslos. Malaki ang maselang bahagi ng katawan nito. Nakangising lumapit pa ito sa nakapikit na si Ira. Pagkatapos ay hinaplos ng kamay nito ang muka ng kanyang kapatid. Saka malakas na nagsalita sa harap ng 11 alagad nito na mga aswang din na tambaluslos. Sa wakas, mapapasa akin na ang magiging nanay ninyong lahat. Ngayong gabi, nasa harapan ko na ang babaeng pinili. Hindi ba, mahal ko? Hindi na ako makakapayag na umuwi ka pa at pigilan nila para hindi ka mapunta sa akin. Sa lahat ng naging asawa ko, ikaw, Ira, ang pinaka-espesyal sa lahat. Lumuhod ang pinuno ng aswang na tambaluslos sa harap ni Ira. Nakita ni Dantoy na iniangat ng pinuno ang kaliwang paa ng kanyang kapatid. Saka humalik sa paa nito. Halos manlaki ang mga mata ni Dantoy nang makita ang kulay itim na perlas na ibinigay sa kanya ni Mang Rolly para sana kay Ira.
hindi siya makapaniwalang nakuha yun ng kanyang kapatid. Diyos ko po, parang ako pa naging dahilan kung bakit napahamak ang kapatid ko. Ngayon, kilala na kitang halimaw ka. Ikaw si Mang Rolly. Lolokohin mo pa akong hayop ka. Humanda kayo sa akin. Uubusin ko ang lahi nyo. Mga lintik na aswang kayong mga tambaluslos. Sabi ni Dantoy sa kanyang sarili bago tuluyang nagpakita sa mga aswang na tambaluslos. Lahat ay nagulat sa biglang paglitaw niya sa likuran ng mga ito. Hindi nakagalaw ang mga nilalang habang nandidilat ang mga mata dahil sa nakikitang liwanag na nakabalot sa katawan ni Dantoy. Ako ang harapin yung mga halimaw kayo. Wala na kayong kawala sa akin ngayon. Kinuha ni Dantoy ang kanyang sandatang sanga ng bayabas na may tulis sa dulo. Hinintay niyang lumapit ang mga ito sa kanyang kinaroroonan habang ang kanyang paningin ay hindi niya inaalis sa kanyang kapatid. Bigla niya tuloy naalala si Lolo Tano na siyang nagbabantay sa kanyang kapatid. Marahil ay may nangyari na ring masama sa matanda. Kaya naman, sinalubong kagad ni Dantoy ang alagad ng pinuno ng aswang. Kaliwat kanan ang ginawa niyang pag-atake sa mga ito. Lahat ng bumabagsak ay tinatamaan niya ng kanyang sandata sa dibdib. Tumagos yun hanggang sa likod ng mga ito. Saka muling bubunutin ni Dantoy ang sandata bago itatarak sa maselang parte ng katawan ng mga aswang. Nagkagulo ang mga aswang at napuno ng pag-angil ang buong kagubatan. Patayin siya! Huwag niyong hahayaang matalo kayo, mga inutil! Gawin niyo ang lahat para hindi niya mabawi ang magiging ina ninyo! Kasabay ng pagsigaw ng pinuno ng mga aswang na tambaluslos, ay mahigpit nitong niyakap ang natutulog pa rin na si Ira. Inilayo ng pinuno ng aswang ang kanyang kapatid. Kaya naman, mas binilisan pa ni Dantoy ang pagkilos. Isa-isa niyang pinaslang ang mga aswang na humarang sa kanyang dinaraanan. Nakita niya rin na binuhat ng pinuno ang kanyang kapatid papalayo sa kanyang kinaroroonan. Nang mapabagsak niya ang lahat ng mga kalaban, ay mas mabilis siyang tumakbo papunta sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Tinahak niya ang daan na dinaanan ni Mang Rolly na isang tambaluslos. Sinundan niya ito at ginamit ang kanyang lakas para hindi mawala sa kanyang paningin ang kanyang pinakamamahal na kapatid. Hayop kang tambaluslos ka! Ibalik mo ang kapatid ko! Subalit tila kabayo sa bilis tumakbo ang pinuno ng mga aswang na tambaluslos at nahirapan siyang habulin ito. Hindi nagtagal ay nakita niyang dumating si Argos. Humahangos ito habang ang malakas na liwanag sa katawan nito ay bumalot sa buong kamay ni Dantoy. Kaya naman, mas lalong nilakihan ni Dantoy ang paghakbang ng kanyang mga paa. Hindi na niya mahanap ang kanyang kapatid. Bigla itong naglaho sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Halos maiyak si Dantoy sa pag-aalala para sa kanyang kapatid. Diyos ko! Ang kapatid ko! Nawawala si Ira. Si Lolo Tano, nasan siya? Paanong nakarating dito ang kapatid ko? Sinalakay kami ng mga aswang na tambaluslos habang wala ka. Nasaktan si Tano at tumingi na siya ng tulong kay Kapitan Nolasco. Kaya mamaya lang ay makakarating na sila sa gubat na to. Sumunod ka sa akin at dadaling kita sa nakikita kong kulay itim na usok. Susundan natin ang kanyang bakas. Natitiyak kong alam ko na kung saan dinala ang kapatid mo. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Dantoy. Sumunod siya sa daan na tinatahak ng kulay itim na kambing. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Nahabol ang sariling hininga. Ilang saglit lang ay narating nila ang bukana ng isang kuweba. Maingat silang pumasok doon. Sumalubong sa kanila ang amoy na mabahong singaw ng nabubulok na laman ng tao. Sigurado silang ang naaamoy nilang masangsang ay nanggagaling sa katawan ng mga nabiktima ng aswang. Ito rin ang mga naging biktima ng mga aswang na matagal nang nawawala. Argos, sa palagay ko ay nakita ko na ang bagay na ginamit ng pinuno sa kapatid ko. Kaya maililigtas ko na siya gamit ang kapangyarihan ko. Anong bagay ang nakita mo sa kapatid mo, Dantoy? Ang pulseras na ibinigay ni Mang Rolly sa kapatid ko.
Pero hindi ko natatandaan na ibinigay ko yung kay Ira. Dahil ang totoong kapangyarihan ng tambaluslos ay mang-akit ng kanilang mabibiktima. Kaya maaaring kahit hindi mo yung binigay sa kapatid mo, ay natitiyak kung inakit siya ng itim na kapangyarihan ng pulseras. Talagang hindi na mapipigilan ng paggamit ito. Kung mapapansin mo, inilagay ni Ira ang pulseras sa bahagi ng kanyang katawan na hindi madalas makita ng mga mata. Nagiging sunod-sunuran siya dahil sa kapangyarihan ng pulseras. Kaya hindi natin kagad nakita sa kanya ang bagay na ginamit ng aswang. Humanda talaga sa akin ang mga aswang na yun. Kapag may nangyaring masama kay Ira, dila lang talaga niya ang walang latay sa akin. Tara na, Dantoy. Kumilos na tayo. Maingat silang naglakad papasok sa loob ng kuweba. Sa ilalim ng madilim na bahagi ng yungib, kitang-kita ni Dantoy ang kanyang kapatid na si Ira. Nakahiga ito sa malapad na bato at napapalibutan ng maraming aswang na tambaluslos. Lahat ay umaangil na parang sabik na sabik sa dalagang nakahain. Nagsimula ang mabilisang ritual sa tapat mismo ng nakabukas na bubong ng kuweba, na kung saan ay direktang nasisikatan ng maliwanag na sikat ng buwan. Ang kanyang kapatid na tila patay na nakahiga ay walang kamalay-malay na napapalibutan na ito ng mga aswang. Sa itaas ng kuweba, nakasilip si Dantoy, katabi niya si Argos na hindi rin inaalis ang paningin sa mga nilalang na nasa ibaba ng kuweba. Hawak niya ang sanga ng bayabas na gagamitin niyang panlaban sa mga aswang. May bahid pa yon ng dugong galing sa aswang. Kumikislap sa liwanag ng buwan na tumatama sa katawan ni Ira. Ang mga angil ng mga nilalang na sumasayaw sa paligid ng batong kinahihigaan ng kanyang kapatid. Ang mga angil ng alagad ng pinuno ay nagmistulang musika sa pandinig ng mga aswang. Umuungol ito habang unti-unting humahaba ang mga pangil sa bibig. Kasabay ang mga ito sa pagtingala habang nakadipa ang mga braso. Akma na sanang tatanggalan ng saplot si Ira nang biglang sumigaw ng malakas si Dantoy. Ipinakita niya sa mga aswang ang malakas na liwanag sa kanyang kamao. Subukan niyo lang nalapastanganin ang pagkatao ng kapatid ko. Makikita niyo lahat ng totoong itsura ng impyerno. Mga hayop kayong mga tambalustos kayo. Ang dapat sa inyo, sunugin at tanggalan ang kakayaang makapagparami ng lahi. Kung sa bagay, ito na ang huling gabi na sasayaw kayo sa ilalim ng sikat ng buwan. Dahil papaslangin ko na kayong lahat. Lintik, nasundan tayo. Ano pang hinihintay nyo? Patayin ang pangas na binatang yan! Sa biglang pagsugod ng mga kalaban sa kanyang kinatatayuan, isang malakas na suntok ang pinakawalan ni Dantoy na tumama sa muka ng mga umaangil na kalaban. Habang si Argos naman ay lumapit sa nakahigang si Ira na tila ang liwanag nito sa katawan ang nagsilbing proteksyon sa kanyang kapatid. Hindi malapitan ng pinuno ng aswang si Ira, kaya mas lalong nagwala ito sa galit. Hindi nyo makukuha ang asawa ko! Hindi ako makakapayag! Ang kapal ng mukha mo sabihing asawa mo kapatid ko. Mahiya ka nga sa pagmumukha mo. Nakakadiri kang aswang kang tambaluslos ka. Kasabay ng pagsigaw ni Dantoy, ang pagtalon niya ng mataas sa ere para atakihin si Mang Rolly gamit ang kanyang sandata na matulis na sanga ng bayabas. Bawat pag-atake ni Dantoy sa kalaban ay nagagawa nitong maiwasan ang kanyang armas. Gumanti ito ng suntok at kalmot sa kanya. Tinamaan sa dibdib si Dantoy, kaya lalong natuwa si Mang Rolly at mas nilakasan ang pagsigaw. Sumuko ka na! Walang magagawa ang mutya mo. Kahit na anong gawin mo, matatalo lamang kita! Huwag kang maniwala sa kanya, Dantoy. Ang mismong pilikmata ng kambing ang gamitin mong pansuntok sa mukha niya. Tumahimik ka, diwatang utusan! Alam mo may dahilan ako kung bakit ako bumalik. Naniningin lamang ako ng pautang sa mga taong ito dahil pinatay ng matandang yun ang mga magulang ko. Kaya damay-damay na to. Uubusin ko ang lahi nila! Kung ganun, anak ka ng pinuno na patay ni Lolo Tano,
At ikaw rin ang aswang na pumatay sa mga magulang kong hayop ka! Papatayin talaga kita! Ikaw ang may inutang na buhay sa akin! Kaya tatapusin na kita! Tama na ang satsat! Simulan na natin ang laban! Ito na ang katapusan mo! Kasabay ng malakas na pagsigaw ni Mang Dantoy, ay ang malakas ding pagtarak niya ng hawak niyang matulis na bayabas sa dibdib ng halimaw na tambaluslos. 5 beses niyang pinagsasasaksak ang dibdib ng pinuno hanggang matumba ito sa mabuhanging sahig ng kuweba. Bumulwak ang dugo nito sa sahig at ang bibig nito ay tumaklob sa buong muka nito. Mabilis na tumayo si Dantoy para kunin ang pulseras na nakalagay sa paa ng kanyang kapatid. Sumigaw siya ng malakas habang ikinulong niya yon sa kanyang palad. Sinunog ng liwanag ng kanyang kamao ang pulseras, kaya't kasabay ng pagkawala ng sikat ng buwan na tumatama sa katawan ni Ira, ang pagkalusaw rin ng katawan ni Mang Rolly na tambaluslos. Isang malakas na liwanag na lumitaw sa buo niyang katawan ang ginamit ni Dantoy para paslangin ang mga nilalang na natitira sa loob ng kuweba. Nagmistulang abo ang lahat ng aswang na tambaluslos, habang ang 2 aswang nakakapasok lamang sa loob ng kuweba dahil hinahabol ito ng mga tao ay mabilis niyang nilingon. Sinugod niya ang mga ito at pinagsususuntok gamit ang kanyang kamao. Nagmistula siyang hayok na hayok sa pagpatay sa mga aswang nang maalala ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Malalakas ang bigay ng bawat suntok niya sa mga natirang 2 aswang na tambaluslos. Panay lang ang pag-angil ng mga ito habang hindi makagalaw. Maging ang mga lakas ng mga ito ay bigla ring nawala dahil sa epekto ng liwanag sa katawan niya. Ilang minuto ang itinagal ng kanilang labanan bago bumagsak ang mga ito sa mabatong sahig ng kuweba. Habang bumubula ang mga bibig, nagkikikisay na nakatirik ang mga mata nito at ang mga pangil nila ay tila nakapagtatakang biglang mga naputol hanggang sa tuluyan ng bawian ng buhay. Nagmistulang mga sunog na kahoy at kasing itim ng uling ang katawan ng mga ito. Parang natuyuan ng dugo ang aswang na tambaluslos, kasunod ng boses ng mga taong humahabol sa 2 aswang na napatay niya. Dumating ang mga tanod kasama sina Kapitan Nolasco at Lolo Tano. Dantoy Apo! Salamat sa Diyos at ligtas kayo! Nasaan si Ira? Nang umalingaw-ngaw ang boses ni Lolo Tano sa loob ng kuweba, ay nagising naman si Ira. Takang-taka ito sa nagisnang lugar. Kaya naman, mabilis itong lumapit kay Lolo Tano at yumakap ng maigpit. Ikinuwento nitong na naginip siyang may matikas at gwapong lalaki ang nagdala rito sa ibang lugar. Nasagana raw sa magagandang tanawin. Bigla raw dumilim ang paligid at nakita ang nakakatakot na nilalang na may malaking bibig. Hindi yun panaginip, Ira, kundi isang totoong pangyayari na muntik na maging dahilan para tuluyan ka nang makuha sa amin. Pagkatapos ipaliwanag ni Dantoy at Lolo Tano kay Kapitan Nolasco ang mga natuklasan, nakita nilang ang mga kalansay na nasa gilid ng batong pinagdadausan ng ritual ay ang mga buto ng mga dalagang na ibalitang matagal nang nawawala. Napatunayan yon at kinilala ng mga kaanak sa pamamagitan ng mga gamit na natagpuan sa katawan ng mga ito, katulad ng singsing, hikaw at kwintas. Lahat ay may pulseras na kulay itim sa paa, katulad ng ibinigay ni Mang Rolly kay Dantoy para sa kapatid niyang si Ira. Ginagawang kuta ang kanilang baryo sa kabila ng katotohanang sa Karatig baryo nakatira ang mga aswang na tambaluslos. Pagkalipas ng 2 araw, ay nakausap ni Dantoy ang gabay ng mutya ng pilikmata ng kambing. Pinapakain niya ito ng daon ng ipil-ipil at katabi si Lolo Tano. Hindi ito makapaniwalang napunta sa kamay niya ang mutya. Talagang marunong ang tadhana, Apo. Wala akong kaalam-alam na naibigay na pala sa'yo ni Argos ang mutya na dapat sana ay ipapamana ko pa lamang sa'yo. Kaya po ba sinabi niyong bantayan ko mabuti si Argos?
dahil kakaiba po siya sa lahat. Ako mismo ang pumili sa iyo, Dantoy. At alam ni Tano na ikaw ang karapat-dapat na humalili para sa mutya. Argos? Lolo Tano? Kailangan ko na po bang ibalik ang mutyang nasa daliri ko? Hindi na kailangan, Dantoy. Dahil ikaw na ang bagong nagmamayari sa mutya na yan. Ingatan mo yan hanggang sa pagtanda mo. Saka mo lang maibabalik ang mutya sa akin. Sa oras na tumanda ka na para sa susunod namang tagapagmana. Maraming salamat dahil hindi mo hinayaang matalo ng kasamaan ang kabutihan. Oh, hala! Sige! Tama na yan, Dantoy. Kailangan mo pang ihatid ang kapatid mo sa eskwelahan. Bantayan mong mabuti si Ira. Ang balita ko ay maraming nanliligaw sa kapatid mo. Suriin mong mabuti at baka mga aswang na naman ang mga yon. Sinadya ng maglolo na iparinig sa bagong dating na si Ira ang sinabi ni Lolo Tano. Kaya naman, sa pagdadabog ni Ira ay sabay pa silang nagkatawanan. Tuluyang bumalik sa katahimikan ang buong baryo ng Alipay. Ipinagpatuloy ni Dantoy ang pag-aasikaso niya sa bukid at kasabay ng pag-aani niya ng palay ang pagkakaroon naman niya ng katahimikan sa kanyang kalooban. Dahil sa wakas, nabigyan niya ng katarungan ang pagkamatay ng mga dalaga sa kanilang baryo, pati na sa pagkawala ng kanilang mga magulang. Ang buhay ng tao ay parang pagtatanim lang ng palay. Kung ano ang iyong itinanim, ay siya mo ring aanihin. Isang aral na kailanman ay merong malalim na kahulugan. Subalit ipinapakita lamang dito na kung gusto mong umani ng kabutihan, ay gumawa ka ng kabutihan. Dahil kung gagawa ka ng kasamaan, kaparusahan naman ang nakalaan. Dahil ang kwento ng binatang magbubukid na nakakuha sa mutya ng pilikmata ng kambing ay sinukat ang katatagan sa kung gaano niya kamahal ang kanyang kapatid. Handa niyang itaya ang buhay alang-alang sa kanyang mga mahal sa buhay. Sa ngalan ng kaligtasan at pananampalataya sa Panginoon, hindi kailanman mananaig ang kasamaan laban sa puwersa ng kabutihan.